Number one still is Congressman Erwin Tulfo, then Tito Soto, Lito Lapid, Bongo, Ping Lacson, and then Ben Tulfo, and then Pia Cayetano. We'll stick with this number first. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Any surprises there, Ronald? Wala naman masyado. Even if medyo makakaiba yung ranking sa ibang mga surveys, no? Halimbawa, in most surveys, number 2, number 3 si Ben Tulfo, dito yata siya pinakamababa. Number 6, no? Number 5, number 6. So, siguro yun lang yung major na difference. No? Pero lagi siyang mababa sa SWS eh. Nung nakaraan ring SWS, medyo mababa siya. Pero all other surveys, nasa top 3 siya. Bakit ganun? Bakit siya mababa sa SWS? I'm not sure. Siyempre, baka may pagkakaiba sa panahon, may pagkakaiba sa methodology. No? Kaya, ayun. Pero basically, lagi naman siya nasa top 6. Kaya halos sigurado naman siya. Dahil usually yung top 6 ay mahirap na matanggal. Yun nga yung pinag-uusapan namin, actually with my family the other night, na hanggang saan ba yung safe ngayon? 1 to 6 lang ang sinasabi mong safe ngayon? Well, hindi mo rin sigurado nowadays eh. Dahil ngayon mas dominant ang social media kumpara ng mga previous elections. Hindi mo alam kung anong epekto niyan. That can change overnight, yung ranking eh. Ikalawa, pag ikaw ay nasa admin, usually additional 10-15% yan. No? At, why so? Because of the machinery? Because of the machinery, the resources. At usually, napakalakas ng administration during the midterms. No? Yan yung height ng kanilang power. Pero siyempre, at this point, may mga negatives din yung administrasyon. Halimbawa, first time na ang self-rated poverty ay 63%. No? Siyempre, tatamaan din sila dyan. At saka itong controversy over the budget. Okay. No? So, kahit napakalakas ng administration in the midterm, that may affect